Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, December 2, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Dating Congressman Zaldico posibleng nagtatago sa Portugal at gumagamit ng Portuguese passport ayon sa DILG. Dalawang opisyal ng SunWest na dawit sa anomalya sa flood control project handa ng sumuko ayon sa CIDG. DILG Secretary John Vic Remulla hindi dinamdam ang pagmumura sa kanya ng mga rallyista. Kamara sinuspinde ng 60 araw si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga dahil sa mga social media post nito. PNP binalaan ng publiko laban sa iligal na bentahan ng mga paputok online. Sa ating pong Metro News, 14.9 million pesos na halaga ng marijuana nasabat ng BOC sa NAIA. Sa ating Science and Technology News, hanggang 30% ng Metro Manila posibleng permanente ng malubog sa tubig pagsapit ng 2040 batay sa isang pag-aaral. Sa atin naman pong lifestyle news, matagal nang nawawalang painting ng Flemish artist na si Peter Paul Ruben na ibenta sa umigit kumulang 3 million euros. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa US Singles Chart ang duet song ni Neil Diamond at Barbra Streisand. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang spa sa Japan nag-aalok ng meditation sa loob ng kabaong. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tataas ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. May rollback naman na 2 pesos and 90 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 20 centavos naman ang tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng posibleng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia na maaaring mag-alis sa sanctions sa Russian oil at ang posibleng oversupply sa oil market. Samantala, Malacanang dinipensahan ng 500 pesos Noche Buena ng DTI. Detalye po ihahatid ni Chanel Salazar. Nilinaw ng Malacanang na kaya pa ring makapaghanda ng simpleng Noche Buena sa halagang 500 pesos gaya ng pahayag ng Department of Trade and Industry. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang tanong ay kung kaya at hindi kung marangya ang handa. Iba umano ang usapang engrandeng salo-salo kumpara sa praktikal at tipid na Noche Buena. Dagdag pa ni Castro, pati ang mga supermarket group ay pabor sa pahayag ng DTI. Layo naman ng ahensya na ipakita na nagawa ng paraan na huwag tumaas ang presyo ng ilang produkto hanggang dulo ng Disyembre. Giit niya, ginawa ito ng DTI para protektahan ng consumers at kahit paano'y mapagaan ang gastos ngayong Pasko. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng ating himpilan, 500 pesos Noche Buena, hindi realistic ayon sa isang senador. Narito ang report ni Conde Batak. Iginit ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi realistic o hindi makatotohanan ang itinakda ng Department of Trade and Industry
o DTI na 500 pesos na pang Noche Buena para sa 4 na miyembro ng isang pamilya. Ayon kay Gatchalian, kung pag-uusapan ng Noche Buena, hindi hamak na mas mataas pa sa 500 pesos ang dapat sa handaang ito. Kung ang isang pamilya niya na may 5 miyembro, papatak lamang na tig 100 pesos ang bawat isa. Paliwanag ng senador, kung bibili ng karne o meat products na panghanda, ay tiyak na mas mahal pa sa 100 pesos ang presyo nito. Sa ilalim naman anya ng Administrasyong Marcos ay nananatiling mababa ang inflation at hindi tayo lumalagpas sa 2% dahilan kaya nananatiling mababa at hindi nagtataas ang presyo ng bigas at mga pagkain. Typically nga ang Noche Buena pa mas malaki pa. So hindi realistic yan yung 500 pesos. So but ang Noche Buena rin kasi, on the other side man, iba-ibang tao, iba-ibang paraan nagse-celebrate ng Noche Buena. May iba siguro mas simple, may iba mas magarbo, no? Pero kung igagawin mo yung pinaka-basic lang, no? 500 divided by 5 persons, that's 100. Tapos ang Noche Buena concept natin ay diba, celebration. Tingin ko baka hindi kakayanin yan 500 pesos. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. At sa isa pang balita, hinihinalang nagtatago sa Portugal ang wanted na si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may impormasyon silang natanggap na posibleng gumagamit si Ko ng Portuguese passport. Wala ring extradition treaty ang Pilipinas at Portugal, dahilan para maging mas mahirap ang pagpapabalik kay Ko dito sa bansa. Nananawagan naman si Remulla sa mga Pilipino sa Europa na ibahagi ang litrato, video o anumang patunay sakaling namataan si Ko para agad mahanap at maaresto. Suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Samantala, kumpirmado namang nasa Pilipinas pa si Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil na wanted din dahil sa kasong graft kaugnay ng illegal na Pogo Hub sa Lucky South 99. Ayon kay Remulla, may senyalis na isusuko ni Capil matapos o may senyalis ng susuko si Capil matapos magpadala ng mensaheng magpapahiwatig ng posibleng pagsuko sa mga otoridad ngayong linggo. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. 774 Balita Ngayon. Nagpahayag ng kahandaang sumuko ang 2 opisyal ng SunWest na may arrest warrant kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group, Chief Police Major General Alexander Robert Morico, nakipag-ugnayan na sa kanila ang pamilya ng 2 opisyal habang nagpapatuloy ang manhunt operations. Bukod dito, sinabi ni Morico na maliban sa dating mambabatas na si Zaldico na nasa ibang bansa, 2 pang opisyal ng SunWest ang nasa abroad din. Samantalang isa pang opisyal ng DPWH na may warrant of arrest sa kaparehong proyekto ay kasalukuyang nasa Israel. Sa ngayon ay aktibong koordinasyon na ang PNP sa Police Attaché ng Pilipinas sa mga bansang kinaroroonan ng mga individual na may arrest warrant kaugnay ng flood control anomaly. 774 Balita Ngayon. Hindi dinamdam ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga pagmumura at pang-aalipusta sa kanya ng ilang relihista sa Menjola. Ayon kay Remulla, habang minomonitor ang kilos protesta, tinanggap niya ang mga banat laban sa kanya bilang bahagi ng trabaho at realidad ng politika. Mas mahalagaan niya ang kaayusan kaysa sarili niyang emosyon. Sinabi ni Remulla na karapatan ng mamamayan ang magpahayag, basta't mapayapa at walang gulo. Tiniyak din ng kalihim na nakatutok ang DILG sa seguridad sa mga susunod na pagtitipon. Kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard
Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa sa akin doon, pinagmumura ako, halos nung pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakakuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Yan po si DILG Secretary John Vic Remulla. 774 Balita Ngayon. Samantala, pinatawan ng Kamara ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sang-ayon sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. 249 na mga kongresista ang bumoto pabor dito, 11 ang nag-abstain at 5 ang kumontra na kinabibilangan ni na Congressman Lian Libiste, Paulo Henry Marcoleta, Robert Nazal, Eli San Fernando at Bong Suntay. Ang suspensyon kay Barzaga ay tugon sa inihaing ethics complaint ng mga miyembro ng National Unity Party sa pangunguna ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Batay sa Committee Report number 28 na binasa sa plenaryo ni 4-piece party list Congressman na JC Abalos na sang chairman ng komite, ang irresponsableng paggamit ni Barzaga ng social media kung saan mayroon itong malalaswa at mapanirang post ay nakasira sa dignidad, integridad at reputasyon ng iba't ibang opisyal at mga institusyon ng gobyerno. The committee finds that the actions of Rep. Barzaga in posting incendiary social media content through his Facebook accounts and in retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House individually and collectively. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives. Kaakibat ng rekomendasyon na itatanggalin din sa loob ng 60 araw ang sweldo at mga benepisyo ni Barzaga bilang kongresista. Pinapatanggal din kay Barzaga ang 24 social media post na subject ng complaint sa loob ng 24 oras. Samantala, suspensyon sa pag-impound ng mga e-trike at e-bikes magbibigay pagkakataon para plansyahin ang bagong sistema. Grace Mariano sa detalye. Nagpasalamat si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez at LTO Chief Marcos Lacanilaw. Kasunod ito ng pagsuspende sa pagsisimula sana kahapon ng impounding operations sa light electric vehicles tulad ng e-trike at e-bikes. Diniri doon ang suspensyon ay magbibigay ng pagkakataon para plansyahin ang bagong sistema at makapaghanda ang mga may-ari ng LEV para sa pagpaparehistro at pagkuha ng lisensya. Tiniyak din ni Ridon na handa ang Kamara na makipagtulungan sa mga transport agencies at sa lahat ng mga apektadong sektor para linawin at pasimplihin ang proseso ng registration ng LEVs at paglilisensya sa mga gumagamit nito. Malaking hakbang po ito para makapaghanda po ang mga LEV users doon po sa mga ipapatupad pong mga bagong patakaran at mga umiiral na pong patakaran sa LEVs, no? Particularly sa mga e-trikes, e-bikes na gumagamit po ng atin pong mga kalsada. Sa bahagi po ng Kongreso, handa pong makipagtulungan ang Kamara sa lahat po ng mga transport agencies para tiyakin po yung pagpapatupad ng lahat po ng mga patakaran sa usapin po ng road safety at siyempre magkaroon po ng puwang sa atin pong mga kalsada ang lahat ng mga gumagamit po nito. Ako si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Samantala, binalaan ng Philippine National Police o PNP ang publiko laban sa pagbili ng paputok mula sa iligal na mga online seller. Inahayag ito ng PNP matapos maaresto ang 2 lalaki sa isang entrapment operation na ikinasa sa Tondo, Maynila. Ayon sa PNP, nahuli ang mga suspect na kinilala sa alias na Mon, 22 anyos at Tom, 21 anyos o 21 anyos noong Nobyembre 26 habang nag-aalok ng ipinagbabawal na paputok sa online platforms. Sinampahan na ng kaso ang 2 na paglabag sa Firecracker Law at Cybercrime Prevention Act dahil sa paggamit ng internet sa kanilang iligal na transaksyon. Binigyan din ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang panganib na pagbili mula sa iligal na online seller dahil maari itong magdulot ng seryosong injury at maaring magdala ng panganib sa komunidad. Samantala, mas ramdam na police visibility ngayong nalalapit ang Pasko, ipatutupad ng PNP. Angel Garcia sa report. Mahigpit nang nagbabantay ang Philippine National Police kasunod ng nalalapit na holiday season. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inaasahan ang dagsa ng mga tao sa mga mall dahil sa Christmas promo at iba't ibang aktibidad kaya't kailangan na mas pinaigting na seguridad. Inatasan din ni Nartates ang lahat ng police commander sa bansa lalo na sa Metro Manila at iba pang matataong lugar na simulan ang full implementation ng kanilang security plan at magsagawa ng regular na assessment para sa agarang adjustment kapag kinakailangan. Iniutos nito ang kaparehong preparasyon sa mga pulis na naka-duty sa tourist spots upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita at lokal na turista. Tututukan din ng pambansang pulisya ang police visibility, mabilis sa pagresponde at strategic operation para hindi masamantala na mga kriminal ang panahon ng Kapaskuhan. Katuwang din ng PNP ang LTO at LTFRB para inspeksyonin ang mga bus terminal, pagsusuri sa roadworthiness sa mga bus at kondisyon ng mga driver, pati na rin ang paglalagay ng assistance desk para sa mga commuter sa iba't ibang transportation hubs. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 14.9 million pesos na halaga ng marijuana ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ayon sa BOC, natagpuan ng kush o high-grade marijuana sa isang maleta noong November 28. Nagdalaman naman ang luggage ng 18 vacuum-sealed na pouch na may tinatayang mahigit 9,000 gramo ng pinatuyong dahon ng pinaghihinalaang kush. Hindi naman tinukoy ng BOC ang pagkakakilanlan ng may-ari ng maleta. Tiniyak naman ni NAIA District Collector Attorney Yasmin Mapa na patuloy na tututukan ng BOC NAIA ang seguridad ng mga national border upang maprotektahan ng mga Pilipino sa panganib na dala ng illegal na droga. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 73 centavos. Nasa 68 pesos and 10 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 71 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 66 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni John Bakiran. John, Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi December 1. 38, 41, 42, 2, 5 at 49. May papremyo naman ito na 165,699,861 pesos and 80 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 22, 7, 1, 12, 28 at 37, kung saan naabot sa 8,910,000 pesos ang jackpot prize. Kapwa naman walang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola
Tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Nabakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, hanggang 30% ng Metro Manila posibleng permanente ng malubog sa tubig pagsapit ng 2040. Batay ito sa isang pag-aaral. Detalye ihatid ni Rosemary Miranda. Umapela ang Climate Change Commission o CCC sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang upang matugunan ang projection na 30% ng Metro Manila ang maaaring permanente ng malubog sa tubig pagsapit ng taong 2040 dahil sa pagtaas ng sea level at tumitinding lagay ng panahon na nauugnay sa pagbabago ng klima. Ang naturang forecast ay bahagi ng National Climate Assessments kung saan binanggit ang Metro Manila bilang isa sa mga lugar na madalas bahain sa bansa. Ayon sa National Adaptation Plan 2023 to 2025, inaasahan ang makabuluhang pagtaas ng sea level sa rehiyon ng Cabecera sa pagitan ng 2030 at 2050. Sinabi ni CCC Commissioner Rachel Ann Herrera na tinatayang 160 square kilometers ng lupa ang maaaring permanenteng malubog sa tubig sa taong 2040 na naglalagay sa panganib sa mahigit 30% bahagi ng National Capital Region. Naglabas na anya ang pambansang pamahalaan ng mga patakaran at pamantayan upang matugunan ang mga epekto ng pagbabago ng klima, ngunit binigyan diin na nananatiling mahalaga ang pagpapatupad nito sa lokal na antas. Binanggit pa ni Herrera na responsibilidad ng mga lungsod at barangay sa pag-convert ng mga pambansang direktiba sa mga zoning plan, permit system, operational guideline at community communication strategy. Pangalagaan ang ating kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, matagal nang nawawalang painting ng Flemish artist na si Peter Paul Ruben na ibenta sa humigit kumulang 3 million euros. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Isang matagal nang nawawalang painting ng 17th century Flemish artist na si Peter Paul Rubens ang naibenta sa auction sa France sa halagang halos 3 milyong euros na higit pa sa unang tinatayang presyo nito. Ang 1613 painting kung saan makikita si Jesus na nakapako sa krus ay naisubasta sa kabuang halaga na 2.94 million euros o mahigit 199 billion pesos. Natuklasan ito ng auctioneer na si Jean-Pierre Osenat sa isang mansyon na inihahanda niya na sana upang ibenta sa Paris noong nakaraang taon. Ayon kay Osenat, kakaunti lang ang nalalaman tungkol sa painting at tanging isang kapantay ni Rubens ang gumawa ng mga engraving nito. Binili ito ng 19th century French academic painter na si William Adolphe Bouguereau at ipinamana na sa kanyang pamilya. Bagamat gumagawa si Rubens ng maraming painting para sa mga simbahan, ang artwork na may sukat na 105.5 by 72.5 cm ay hinihinalang ginawa para sa isang pribadong kolektor. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, December 2, taong 1978, nanguna sa US singles chart ang awiting You Don't Bring Me Flowers nina Neil Diamond at Barbra Streisand. Ang You Don't Bring Me Flowers ay isinulat ni Neil Diamond, katuwang ang kilalang American songwriting duo na sina Alan at Marilyn Bergman. Nirelease ang naturang duet song noong November 3, 1978 sa ilalim ng Columbia Records. Bago ito ay bahagi ang You Don't Bring Me Flowers sa 1977 album ni Diamond na I'm Glad You're Here With Me Tonight. Maliban sa pagiging number 1 sa US singles chart, umabot din ang naturang awitin sa number 5 spot sa UK singles chart. Ang You Don't Bring Me Flowers ay kwento ng pag-ibig ng dalawang tao na noon ay nag-aalab, ngunit ngayon ay tila nawawala na ang ningas ng apoy sa pagitan nila. Balitang kakaiba! Sa atin namang pong balitang kakaiba, isang spa sa Japan nag-aalok ng meditation sa loob ng kabaong. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyusip. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito.
Agaw atensyon ngayon sa Japan ang isang bagong bukas na spa sa Tokyo dahil nag-o-offer ito ng meditation sa loob ng kabahong. Ayon sa relaxation studio na Meisokukan Kanoki Inn, layo ng kanilang kakaibang meditation na mabigyan ang kanilang mga customer ng pagkakataon na makapagnilay sa kanilang habang buhay sa pamamagitan ng konsepto ng kamatayan. Sa halagang 2,000 yen o katumbas ng 780 pesos, maaaring humiga sa loob ng Japanese style na kabahong sa loob ng 30 minutes. Hinihikayat naman ng spa ang mga customer na mag-isip ng malalim habang nasa loob ng kabahong o hindi kaya'y magpahinga habang nakikinig sa healing music. Mayroon itong maliit na bintana na maaaring buksan kung hindi na komportable sa loob. Sinabi naman ng spa na prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga kliyente kaya tumatanggap lamang ang spa na mga kliyente na edad 18 pataas na hindi lalampas sa 6 feet ang height at hindi rin bibigat sa 90 kilograms ang timbang. Hindi rin papayagang sumalang sa meditation ang mga taong may claustrophobia o takot sa masikip na lugar at kailangang nasa maayos na mental health ang sinumang susubok nito. Ayun lang. Mahirap talaga, Baka hindi lang meditation, kundi maging matuluyan. Anyway, ang meditation ay nakakatulong po yan, sa ating mental health at sa ating physical health. Kaya kailangan nating mag-meditate. At siyempre, samayan ng dasal, ang ating mga kinakaharap na problema. Dahil talagang siya lang naman ang makakasagot yan. Yung ating Panginoon, Kaya, sige lang, Kailangan relax din pag may time. Okay, ako si Doc Justin, just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ang ating pong pag-uusapan sa opinion mo, opinion ko. Naniniwala ba kayong at his weakest ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa isyong kinakaharap ng bansa? Ulitin ko po, naniniwala ba kayong at his weakest ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa isyong kinakaharap ng bansa? Para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinyon sa ating pong katanungan ngayong Tuesday morning, ito pong ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, December 2, 2025. Kami po ang tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 23 days bago ang araw ng Pasko. This Christmas countdown is brought to you by Election College of Technical Education. Sa eleksyon, trabaho ang maghahanap sa iyo. Ang ating po oras, 7:05 ng umaga.